Kabanata 20, Hindi natatakot sa problema. Ayaw ni Sujin na marinig yon. Iyan ang problema ng lipunan ngayon. Ang mayayaman at makapangyarihan ay handang lumaban ng patas hanggat sila ay nasa panalong panig. Sa sandaling napagtanto nila na sila ay nasa talunan, karaniwan na para sa kanila na ilabas ang kanilang pinakahuling trump card, ang kanilang mga ama. Palagi nilang iniisip na hindi sila mawawala dahil mayroon silang isang makapangyarihang ama. Kaya habang ang mga ordinaryong tao ay kailangang magtrabaho ng husto upang makakuha ng pagkilala at kapangyarihan, ang mga ito ay madaling dumating sa mga ipinanganak na may pilak na kutsara sa kanilang mga bibig. At sino ang iyong ama? Hindi kumalas si Sujin sa pagkakahawak sa pulso ni Yaong Master Lin at ngumiti ng masama kay Yaong Master Lin. Ang tatay ko ang mayor ng S-City, Lin Chanyo. Nagsimulang makaramdam ng kaunting takot si Yaong Master Lin nang makita niya ang nakakatakot na ngiti sa mukha ni Sujin, ngunit nang maisip niya kung paano ang kanyang ama ang tumatawag sa lungsod na ito, muli siyang lumakas ang loob. Agad na lumubog ang puso ng lahat nang marinig nila na si Yaong Master Lin ay anak ni Lin Tianyo. Si Lin Tianyo ay parehong may kakayahan at matigas na alkalde na patuloy na nagbunga ng magagandang resulta mula pa lamang sa kanyang unang araw bilang alkalde. Sa madaling salita, siya ay isang alkalde na minamahal ng lahat sa lungsod, ngunit walang sino man dito ang sigurado kung siya ay magiging matuwid at walang kinikilingan kung ang isang miyembro ng kanyang pamilya ay nasa maling panig ng batas. Dahil ang batang ito ay anak ng alkalde, nangangahulugan ito na nasanay na siyang magtamasa ng mga espesyal na pribilehiyo. Naunawaan na nila ngayon kung bakit siya naging mayabang at tila hindi nababahala sa anumang posibleng kahihinatnan. Ang sinumang nagmula sa isang hindi gaanong makapangyarihang background ay kadalasang walang pagpipilian, kundi sipsipin na lamang ito at ituring ang kanilang sarili na sawi dahil sa pananakit sa maling tao. Ngunit hindi ganoon ang iniisip ni Sujin. Isa na siyang tao ngayon na walang ideya kung hanggang kailan siya mabubuhay, kaya hindi siya natatakot sa anuman. Hindi man lang siya natatakot sa isang Diyos, bali isang tao lang. Ay naku! Ganyan ba talaga kahanga-hanga si Lin Tianyo, ngini siya ni Sujin. Pagkatapos ay lumingon siya kay Tang Ning at sinabing, Miss Tang, natatakot ako na kailangan ko munang umalis. Hindi ko matiis kung paano itinapon ng batang ito ang kanyang bigat sa paligid, kaya kaladkarin ko siya pabalik sa kanyang ama. Ano nga ulit? Masyadong natigilan si Tang Ning para magsalita. Kung ikukumpara kay Yaong Master Lin, ang mga salita ni Sujin ay parang mas nakakatakot. Paano niya matatawag na bata si Yaong Master Lin? Anong gusto mo sa tatay ko? Pakiramdam ni Yaong Master Lin ay malapit ng mabali ang kanyang pulso. Ngunit ang mas masahol pa sa sakit sa kanyang pulso ay ang katotohanan na si Sujin ay tila walang pakialam na siya ay anak ng alkalde, mas mukhang isang nasa hustong gulang na sinusubukang ibalik ang isang maling bata sa kanyang mga magulang. Anong gusto ko sa papa mo? Tatanungin ko siya kung alam niya kung ano ang ginagawa ng kanyang anak dito, sabi ni Sujin, habang hinihila niya si Yaong Master Lin, habang kinakaladkad niya si Yaong Master Lin palabas, bumulong siya, naniniwala akong may ginagawang walkabout si Mayor sa lungsod ngayong linggo, tama ba? Nadurog ang puso ni Yaong Master Lin nang hilahin siya ni Sujin. Totoong anak siya ng alkalde at marami siyang nagawa dahil sa kanyang ama, ngunit hindi ibig sabihin na sinang-ayunan ng kanyang ama ang mga bagay na ginawa niya. Sa lahat ng oras na ito, anuman ang kanyang ginawa, lahat ay gagawa sa kanya ng pabor dahil sa kanyang ama. Hindi mahalaga kung gaano karaming problema ang kanyang nilikha. Kahit sinong masaktan niya ay gagawin ito para ang mga hinaing na pinagdaanan nila ay walang halaga o walisin man lang sa ilalim ng karpet. Walang seryosong nakarating sa tenga ng kanyang ama. Sa katunayan, palaging may impresyon ang kanyang mga magulang na ang kanilang anak ay isang mabuting bata na gumagalang sa mga matatanda at nag-aalaga sa mga nangangailangan. Ngunit ngayon, kakaladka rin siya ni Sujin patungo sa kanyang ama.
Alam ang kanyang ama, hindi na kailangan ng isang henyo upang hulaan kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang ama. Hindi siya pinapaalis ng kanyang ama dahil may kasama sa labas ng pamilya sa pagkakataong ito. Higit sa lahat, kung nalaman ng sinuman sa mga kaaway sa politika ng kanyang ama ang kanyang ginawa at gumawa ng malaking kaguluhan tungkol dito o ilantad ito sa publiko, maaaring magkaroon ng problema ang kanyang ama na panatilihin ang kanyang posisyon bilang alkalde ng S-City. Tapos ka na ba? Sino ang nagpadala sa iyo dito para gawin ito? Ang swerte ko lang na mabangga ka. Magkano ang ibinayad sa iyo ng mga taong iyon? Babayaran kita ng doble. Napagpasyahan ni Young Master Lin na si Sujin ay ipinadala ng isa sa mga kaaway sa politika ng kanyang ama. Sinamaan siya ng tingin ni Sujin saglit bago nagpatuloy sa paglalakad ng walang sinasabi. Ang tatlong lalaking kasama ni Young Master Lin ay hindi rin nangahas na tulungan siya. Matapos pagmasdan ang mga reaksyon ni Sujin sa kanyang alok, hindi na sigurado si Young Master Lin kung sino talaga si Sujin. Nag-crack ang boses niya habang nagsusumamo, "Please, sir. Nagkamali ako. Anong gusto mo? Gusto mo ba ng pera? O ikaw ba ang habol ng buhay ko? Ayoko sa mga yan. Gusto ko ng hustisya." Walang ideya si Sujin kung ano ang iniisip ni Young Master Lin na pagpasyahan niyang ituro ang kanyang ilong sa bagay na ito dahil mas malakas siya kaysa dati, hindi natatakot sa anumang kahihinatnan na maaaring sumunod. Ngunit alam din niya na kung hindi niya isasara ng malinis ang kasong ito, si Tang Ning at ang iba pa ay madadamay. Kaya naman nagpasya siyang pumunta na lang sa alkalde upang matiyak na maayos ang pagresolba sa kasong ito. Hustisya. Ano ang ituturing mong hustisya? Tanong ni Young Master Lin habang nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Gusto kong humingi ka ng tawad sa kasamahan ko. Isa pa, pagkatapos mong pananakot sa kanya ng ganito, sigurado akong dumanas siya ng kaunting emosyonal na trauma, kaya dapat mo rin siyang gantihan, hindi ba? Tumigil sa paglalakad si Sujin nang mapansin niyang mukhang handa ng sumuko si Young Master Lin. Ang Young Master Lin ay malapit ng maluha. Totoong siya ang unang may kasalanan. Pagkatapos ng ilang inumin, napansin niya na ang isa sa mga kasamahan ni Sujin ay may magandang figura at hinawakan siya, kaya agad niyang kinuha ang isang baso ng alak at sinaboy ito sa kanya. Sumang-ayon siya na karapat-dapat siya at ito ay masyadong masama para sa kanya, ngunit sa parehong oras, hindi niya talaga ginawa ang higit pa kaysa doon. Sa huli, tinamaan siya bilang ganti at malapit nang mabali ang kanyang pulso. At ngayon, talagang humihingi ng kabayaran si Sujin sa kanya. Hindi pa nangyari sa kanya ang ganoong bagay. Ngunit hindi nangahas si Young Master Lin na hinayaan si Sujin na kaladkarin siya para makita ang kanyang ama, at hindi rin niya matalo si Sujin sa isang laban. Kaya, wala siyang pagpipilian, kundi ang aminin ang pagkatalo at sumabay sa anumang sinabi ni Sujin. Kinaladkad siya ni Sujin pabalik sa restaurant nang sumang-ayon si Young Master Lin sa kanyang mga kondisyon, at nakita niya na ang may-ari ng restaurant ay nakikipagtalo kay Tang Ning at ilang mga kasamahan. Agad na nagtago ang may-ari sa likod ng counter nang makita niya si Sujin na naglalakad pabalik. Anong nangyayari ngayon? Tanong ni Sujin kay Tang Ning. Hindi alam ni Tang Ning kung bakit kinaladkad ni Sujin si Young Master Lin pabalik sa restaurant, ngunit ang kanyang agarang tugon ay, sinisikap ng restaurant na ito na takasan tayo. Noong i-book ko ang lugar, pumayag silang singilin kami ng kabuuang $1,000, ngunit ngayon ay humihingi sila ng $8,000 sa halip. Hindi ko alam na may mga negosyo pa rin na napakalinaw tungkol sa pagtaka sa kanilang mga customer. Medyo nagulat si Sujin. Hindi niya inaasahan na makikipagtalo si Tang Ning sa may-ari tungkol sa isang bagay na ganoon. "W. Dongsu, lumabas ka dito ngayon din." Bago pa makapagsalita si Sujin, biglang sumigaw si Young Master Lin at agad na lumabas ang may-ari mula sa likod ng counter. Mukhang maiiyak na siya. Ano ang nangyayari ngayon? "Di boss.
Nakita ko na hinahampas ka nila, kaya ako. Nagsusumikap lang ako na humanap ng paraan para turuan sila ng leksyon para sa iyo. Sagot ng may-ari na may naluluhang ekspresyon sa mukha. Ang unang instinct ni Young Master Lin ay sipain ang may-ari sa galit, ngunit dahil sinuntok siya ni Sujin sa paa kanina, ang biglaang paggalaw na ito ay halos mapaluhod si Young Master Lin sa kabutihang palad, si Sujin ay nakabitin pa rin sa kanya, kaya hindi siya napunta sa sahig. At sinong nagsabi sa'yo na gawin mo yun? Isipin ang iyong sariling negosyo. Hindi mo na kailangang bumalik dito bukas, galit na sigaw ni Young Master Lin. Mabilis na pinagsama ni Sujin ang 2 at 2. Natawa siya at sinabing, "Oh, so you own this restaurant?" Ako, "Oh, tama yan. Ang iyong pagkain ngayon, mangyaring kunin ito bilang aking paraan ng paghingi ng tawad," sabi ni Young Master Lin na may nakakakit na ngiti sa kanyang mukha, kahit na siya ay lihim na namamatay sa loob. Hindi pa niya naranasan ang ganitong uri ng pagkawala sa buong buhay niya. Pero wala siyang choice kundi lunukin ang pride niya ngayon. Tumango si Sujin. Nagtataka siya kung bakit ang isang tulad ni Young Master Lin ay pumunta sa isang mababang restaurant na tulad nito. Kaya, talagang isang negosyo ang pinatakbo ni Young Master Lin. Sa huli, nagawa ni Sujin na pilitin si Young Master Lin na humingi ng tawad kay Tang Ning at sa iba pa niyang mga kasamahan. Tungkol naman sa bahagi tungkol sa batang babae na nabayaran para sa psikolohikal na pinsala, ang batang babae na nagwiwisik ng red wine sa kanya ay masyadong natakot na tanggapin ito, kaya iginiit niya na hindi siya kailangang bayaran. Walang magawa si Sujin tungkol doon, kaya hinayaan niya iyon. Ang nangyari ngayon ay sa pagitan mo at sa akin. Sa hinaharap, kung kailangan mong magpahayag ng anumang mga hinaing, halika at hanapin ako ng direkta, naririnig mo ako, sabi ni Sujin kay Young Master Lin habang binitawan niya si Young Master Lin at tinapik ang mga balikat nito. Hindi na ito nakita ni Sujin bilang isang mahirap na problema na mas gugustuhin niyang wala. Sa katunayan, kung talagang sinubukan ni Young Master Lin na pahirapan ang buhay niya, handa siyang turuan siya ng magandang aral. Hinaplos ni Young Master Lin ang masakit na pulso at sinabi sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, "Ang lakas ng loob mo. Natalo ako ngayon, pero maghintay ka lang. Babalikan kita balang araw." Tumango si Sujin at tila hindi na abala sa banta ni Young Master Lin pagkatapos noon. Naglakad pabalik si Sujin para samahan ang kanyang mga kasamahan at sabay-sabay na umalis ang buong departamento sa restaurant. Pagkaalis nila, nagtanong ang isa sa mga kampo ni Young Master Lin, "Young Master Lin, gusto mo bang tumawag ako ng pulis at ipagawa sa kanila? Bobo ka ba? Sa tingin mo na saan ka? Ilang maliit na bayan kung saan binibigyan ka ng sheriff dahil lang sa mayroon kang kaunting pera at kapangyarihan. Kami ay nasa S-City, isa sa mga pinakamaunlad at pinakamayayamang lungsod sa bansang ito. Maging ang aking ama ay hindi nangahas na utusan ang mga pulis sa lungsod na ito. Sa tingin mo ba ay seryoso ka sa isang malaking shot?" Galit na si Young Master Lin, kaya't nang marinig niya ang isa sa kanyang mga kampon na nagsabi ng isang bagay na napakatanga, nagalit siya at sinampal ng malakas ang kababatang iyon. Pagkatapos noon, sumimangot siya at sinabing, "Ang taong ito ay galing sa isang makapangyarihang pamilya o siya ay isang baliw. Wala akong pakialam kung sino siya. Alamin kung sino siya. Nakuha ko." Samantala, pagkatapos makalayo si Sujin at ang kanyang mga kasamahan sa restaurant, nilapitan ni Li Zikai si Sujin at sinabing, "Hindi ko alam na napakagaling mong makipaglaban. Pero seryoso, ang batang iyon ay mula sa isang medyo makapangyarihang pamilya, kaya sigurado akong babalikan kanya sa paggawa nito sa kanya. Alam ko, pero kailangan ko siyang pigilan minsan. Imposibleng tumayo lang ako doon at panoorin ang mga kasamahan ko na binubuli ng ganoon," sabi ni Sujin na may ngiti sa kanyang mukha, na parang walang kahulugan sa kanya ang nangyari. Tahimik na bumuntong hininga si Li Zikai. Siya rin, alam na kung hindi tumayo si Sujin para sa kanila at lumaban,
Lahat ng tao sa restaurant kanina ay nadadawit at masampal din siya ng husto. Lumakad si Tang Ning kasama ang batang babae na nakasakit kay Young Master Lin sa unang lugar upang pasalamatan siya. Sujin, gusto kong magpasalamat sa iyo para sa araw na ito. Hindi ko akalain na ikaw pala ang pinakamalalaking lalaki sa opisina namin. Ang lahat ng iba pang mga lalaki ay mga duwag. Huwag mong sabihin iyan. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang kahirapan. Hindi iyon matutulungan, sabi ni Sujin habang umiiling. Kung ang mga lalaking nananakot sa mga babae ay isang grupo lamang ng mga ordinaryong ruffians, sigurado siyang may makakalaban din sa kanila. Ngunit ang background ni Young Master Lin ay nagbigay sa kanya ng malaking kalamangan. Hindi naging madali para sa sinuman sa mga kasamahan ni Sujin na makakuha ng trabaho sa lungsod na ito. Kaya natural lang para sa kanila na umiwas sa gulo sa isang tulad ng anak ng alkalde kung magagawa nila. Ngunit hindi ganoon ang iniisip ni Tang Ning. Hinila niya ang babae sa tabi niya at sinabing, "Liman, kailangan mo talagang pasalamatan si Sujin para sa araw na ito. Kung hindi dahil sa kanya, siguradong mahihirapan ka." Tumango si Liman at tiningnan niya si Sujin na may magandang ngiti sa halip na ang kanyang karaniwang snobby na ekspresyon. "Sujin, maraming salamat. I-treat kita ng kape sa susunod." Okay lang, hindi talaga ako mahilig sa kape, sabi ni Sujin nang hindi man lang nag-iisip. Talagang hindi niya gusto ang pag-inom ng kape dahil nakita niyang masyadong mapait ito, ngunit ang mga salitang ito ay parang iba kay Liman. Bilang pinakamagandang babae sa kumpanya, marami siyang humahanga na pumipila para lang makausap siya. Ang sinumang pumayag niyang makipagkape ay nasa Cloud9 na ngayon. Walang sinuman ang tatanggi sa kanya ng ganito. Sina Tang Ning at Li Zikai ay nagpalitan ng mga awkward na sulyap habang si Sujin ay tila walang napansin. Napakunot noo si Liman at sinabing, "CJ, kalimutan mo na yon." "Oo, ayos lang." Bahagyang tumango si Sujin, na ikinagulat ni Tang Ning at Li Zikai. Iniisip nila kung seryoso lang ba si Sujin o kung sinaktan siya ni Liman noong nakaraan. Ngunit kung sinaktan siya ni Liman noon, bakit siya mag-aabala na tumayo para sa kanya ngayon? Binaliwala ni Sujin si Liman ng lubusan at binigyan si Tang Ning ng nakakakit ng ngiti habang sinasabi niya, "Miss Tang, dahil sa performance ko ngayon, sa palagay mo, maaari mong muling isaalang-alang ang pagbibigay sa akin ng aking perpektong attendance reward money." Halos matawa si Tang Ning sa mga prioridad ni Sujin, ngunit umiling siya sa huli. "Ito ay mga regulasyon ng kumpanya, at hindi ko mababago ang mga yon. Pero maganda ang ginawa mo ngayon, kaya gagantimpalaan kita sa ngalan ng kumpanya. Makukuha mo pa rin ang iyong perpektong pera para sa pagdalo mula sa ibang pinagmulan. Makakaapekto ba yon sa iyo?" "Miss Tang, ikaw ang pinakamahusay," yaya ni Sujin. Ang pera ay wala talagang ibig sabihin sa kanya ngayon, ngunit nagustuhan niya ang pakiramdam ng pamumuhay sa paraang dati. "Nga pala, hindi ko alam na magaling ka pala makipag-away. Hindi mo dapat hayaang masira iyon. Pumunta ka sa opisina ko bukas ng umaga, may bagong trabaho ako para sa iyo," sabi ni Tang Ning. "Oh, bagong trabaho." Kabanata 21, Shahol. Dumating si Sujin sa opisina ni Tang Ning ang unang bagay kinaumagahan. Siya ay abala sa pagsisiyasat ng isang buong tumpok ng mga dokumento nang pumasok siya, kaya sinabihan niya ito na maupo at hintayin siya sandali. Isang oras na ang lumipas nang matapos siya. Habang siya ay masipag sa trabaho, si Sujin ay nagpalipas lang ng oras sa kawalang ginagawa at napansin niya na siya ay natulala, napapangiti sa kanyang sarili paminsan-minsan. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang tao na nakaupo sa kanyang opisina at nagde-daydream ng bukas. Hindi niya inisip na si Sujin ang tipong walang pakialam. "Paumanhin tungkol doon, marami talaga akong trabahong dapat asikasuhin," sabi ni Tang Ning habang iniinom niya si Sujin ng isang tasa ng tubig. "Miss Tang, anong bagong trabaho ang nasa isip mo para sa akin?"
Napakamot ng ulo si Sujin habang sinusubukang isipin kung ano ang inihanda ni Tangning para sa kanya. Hindi kaya masyado na siyang chivalry noong nakaraang araw at na-inlove na sa kanya ang amo niya. So, she was using her authority as manager to transfer him to a position that worked closely with her so that they might get together. Walang ideya si Tangning kung anong mga nakakatawang ideya ang pumapasok sa isip ni Sujin. Medyo awkward ang itsura niya habang sinasabi sa kanya, "Well, pakinggan mo muna ako. Kung ayaw mong tanggapin ito, hindi rin kita pipilitin. Bakit hindi mo muna sabihin sa akin ang tungkol dito?" Sabi ni Sujin sabay tango. "Parang ganito iyan. Mayroon akong nakababatang pinsan na nagkaroon ng ilang issue kamakailan. Siya ay may mga hilig sa pagpapakamatay, kaya umaasa ako na maaari mong tulungan siyang alagaan pansamantala." Si Tangning ay malinaw na medyo nahihiya na sabihin ang mga bagay na ito dahil ito ay may kinalaman sa kanyang pamilya at sa makatuwid ay isang pribado at personal na bagay. Siya. Dahil babae ang pinsan mo, hindi ba nakakagulat na makakuha ka ng isang malaking lalaki na tulad ko para protektahan siya? Nagtatakang tanong ni Sujin. Hindi niya ito pinapansin, ngunit nakita niyang kakaiba ito. Hindi rin sigurado si Tangning kung paano ipapaliwanag ang mga bagay kay Sujin. Paulit-ulit niyang inikot ang tasa sa kanyang kamay habang nakakunot ang noo at pagkatapos ay sinabing, "Alam ko ang ibig mong sabihin, ngunit itong pinsan kong ito ay medyo agresibo at kaya niyang lumaban. Karamihan sa mga lalaki ay hindi katugma para sa kanya, bale ang mga babae. Hindi ko rin alam ang gagawin ko. Sinabi lang sa akin ng pamilya ko na humanap ako ng tapat at down-to-earth na lalaki na kilala ko at..." "Ahem. Sigurado ka bang naghahanap ka ng bodyguard?" Hindi isang manugang pang-aasar ni Sujin habang humahagalpak ng tawa. Sa kanyang pagtataka, ngumiti si Tangning sa kanya at talagang nagsimulang tumango palayo. "Option din yan. She's not getting any younger herself. Kaya kung mabihag mo ang puso niya, ipapadala ko sa inyong dalawa ang blessings ko." "No thanks, she's both a She-Hulk and an old lady. Hindi para sa akin." Umiling si Sujin, ngunit patuloy na ngumiti si Tangning sa kanya, na nagpatayo ng lahat ng kanyang balahibo. "Hindi naman kita pipilitin sa aspetong iyon, pero okay lang sa'yo ang pagiging bodyguard, di ba? Babayaran kita ng doble, at hindi mo na kailangang gumawa ng anuman maliban sa pagsunod sa aking pinsan. Kung gagawa siya ng anumang pagtatangka sa kanyang buhay, kailangan mong pigilan siya," matigas na sabi ni Tangning. Si Sujin ay hindi masyadong sigurado tungkol doon. Paano niya mapipigilan ang isang taong determinadong magpakamatay? Kung talagang gusto ng isang tao na mamatay at napakagat ng dila para mangyari iyon, wala siyang magagawa tungkol doon. Hindi rin niya ito maaaring itali at busalan. Nakita ni Tangning kung ano ang inaalala ni Sujin, kaya mabilis niyang idinagdag, "Huwag kang mag-alala. Ang aking pinsan ay nakasandal sa direksyon na yon, ngunit hindi niya sinusubukang magbigti araw-araw. Sa totoo lang, gusto rin naming kumuha ng isang profesional na bodyguard, ngunit natatakot kami na ang paggawa nito ay maaaring mag-trigger ng kanyang rebeldeng panig na magpapalala sa sitwasyon. At saka, we're looking for someone to be by her side as a last resort, actually. Kung may mangyari man talaga, nakahanda ang pamilya ko para dito. Hindi ka masisisi, kaya hindi mo kailangang ma-stress masyado tungkol dyan." Lalong naguluhan si Sujin matapos marinig ang sinabi ni Tangning, ngunit dahil ang kanyang amo ang nag-ayos para sa kanya na kunin ang trabahong ito, nagpasya siyang pumayag na kunin ito. Kung ito ay talagang napakahirap, maaari niyang palaging sabihin sa kanya na hindi siya maaaring magpatuloy. Hindi niya akalain na tatanggalin siya nito dahil sa ginawa niyang iyon. Tuwang-tuwa si Tangning nang pumayag si Sujin na kunin ang trabaho. Ibinigay niya ang kanyang trabaho sa ilang kasamahan at inakay si Sujin palabas ng opisina. Karamihan sa mga sasakyang nakaparada sa parking lot ng kumpanya ay pag-aari ng mga empleyado, kaya walang mga magagarang sasakyan na makikita sa kanila.
Ngunit dinala ni Tang Ning si Sujin sa pinakamalalim na dulo ng parking lot kung saan nakaparada ang isang pulang Ferrari. Walang alam si Sujin tungkol sa mga kotse, ngunit alam niya na ang isang kotse na ganito ay tiyak na nagkakahalaga ng bomba. Pasok! Sumakay si Tang Ning at sinabihan si Sujin na pumasok din. Pumasok si Sujin nang walang pag-aalinlangan at ipinikit ang kanyang mga mata para magpahinga. Ini-start ni Tang Ning ang makina at nagmaneho palabas ng parking lot ng kumpanya. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto ang sasakyan sa labas ng pinakamarangyang kapitbahayan ng S-City. Agad namang lumapit ang isang security guard. Magandang umaga, Miss Tang. Pupunta ka ba kay MRE? Kinuha ng security guard ang isang asul na card mula kay Tang Ning. Iniskan ito gamit ang isang makina at ngumiti kay Tang Ning habang nagsasalita siya. Tama yan. Kailangan mo bang suriin ang boot? Itinuro ni Tang Ning ang kanyang car boot. Hindi na kailangan, alam kong mapagkakatiwalaan kita. Mangyaring magpatuloy. Umiling ang security guard at pinagbuksan siya ng gate. Oo? Hindi ba yon ang apelyido ng CEO ng aming kumpanya? Binuksan ni Sujin ang kanyang mga mata at tumingin sa estate na kakapasok lang nila. Ang ari-arian na ito ay lubhang maluho at puno ng mga bungalo. Masaya ang paligid at makikitang nagmamaneho sa mga kalsada ang mga magagarang sasakyan tulad ng minamaneho ni Tang Ning. Tumango si Tang Ning. Oo. Siya ang aking tiyuhin mula sa aking ina. Oh, so totoo ang chismis? Oo, totoo sila. Alam mo kung ano ang ibig kong sabihin? Siyempre, alam ko. Akala mo ba hindi ko malalaman ang palagi mong pinag-uusapan? It's just that there's actually no untruth in it, so I can't defend myself and say that what you guys just said is not true. I've been working so hard all this time precisely because I want to prove na hindi ako nakarating dito dahil lang ang tiyuhin ko ang may-ari ng kumpanya. Kaya ko rin ang sarili ko, sabi ni Tang Ning sa isang napaka-independenteng boses. Tumango si Sujin. Talagang may kakayahan si Tang Ning at makikita iyon ng lahat. Ngunit ang kanyang paraan ng pag-iisip ay medyo masyadong na-V. Ang mga nagsasalita ng masama tungkol sa kanya sa kanyang likuran ay walang pakialam kung siya ay may kakayahan o hindi. Hanggat ang kanyang tiyuhin ay ang CEO ng kumpanya, ang kanyang mga kakayahan ay hindi mahalaga at ang chismis ay hindi titigil. Ngunit hindi sasabihin ni Sujin kay Tang Ning ang lahat ng ito. Sa kanilang pag-uusap, pinaandar ni Tang Ning ang kotse sa isa sa mga bungalo at pumarada sa labas ng pinto. Pagkababa nila sa kotse, lumapit ang isang valet para tulungan si Tang Ning na iparada ang sasakyan sa nakatalagang parking lot. Sumama ka sa akin, sabi ni Tang Ning kay Sujin, bago dumiretso sa bungalo sa harap nila. Napakalaki ng bungalo na ito, at ang nirentahan ni Sujin kamakailan ay walang halaga kung ihahambing dito. Inabot sila ng 3 minuto para lang makatawid sa harap ng bakuran at makarating sa kano main door ng bahay. Ang isang bungalo na tulad nito sa partikular na bahagi ng bayan ay dapat talagang mahal, tama, sabi ni Sujin habang sabay silang naglalakad. Tumawa si Tang Ning at sinabing, siyempre mahal. Ngunit ito ay hindi lamang isang usapin ng pera. Kailangan mong maging isang tao kung gusto mo ng lugar sa lugar na ito. Ngumisi si Sujin. Siyempre, kailangan mong maging isang tao. Hanggat ikaw ay tao, ikaw ay isang katawan. Kunin mo. Inilibot ni Tang Ning ang kanyang mga mata sa kanya, at hindi mapakali sa kanyang masamang biro. Noon lang, lumapit sa kanila ang isang matandang lalaki na maayos ang pananamit, at naisip ni Sujin na ang lalaking ito ang CEO ng kumpanya. Ngunit bahagyang yumuko ang lalaki kay Tang Ning at binati siya, magandang umaga, Miss Tang. Alam ng guro na nandito ka at hinihintay ka niya sa loob kasama si Madam. Mukhang nasa 50 na ang lalaki, ni isang hibla ng buhok niya ay wala sa lugar at siguradong mahal ang suot niya.
Kung siya ay naglalakad sa mga kalye, walang sinuman ang mag-iisip na siya ay isang utusan lamang. Salamat, Tiuyu! Tila napakagalang ni Tangning sa lalaking ito, kaya kitang-kita na ang Tiuyu na ito ay hindi isang ordinaryong lingkod ng sambahayan na ito. Pagkatapos nilang maglakad papasok sa bahay, nakita nila ang isang medyo may edad na lalaki at isang medyo may edad na babae na nakaupo sa sopa. Agad na lumiwanag ang kanilang mga mukha nang makita nilang pumasok si Tangning. Tangning! Nandito ka na? Kamusta ka na? Let me check kung pumayat ka na, malugod na tinanggap ng nasa katanghaliang gulang na babae si Tangning. Lumapit si Tangning para yakapin siya, pagkatapos ay ikinawit ang kanyang braso, at may pananabik na nagtanong, "So, ano ang hatol? Nawalan ba ako ng timbang?" Sa tingin ko, oo. Sa wakas pumayat na ako. Napakapayat mo na at gusto mo pang magbawas ng timbang. Nakakatakot iyan, sabi ng matandang babae na nakakunot ang noo kay Tangning. Inilabas lamang ni Tangning ang kanyang dila at ngumisi pabalik ng walang sinasabi. Hindi mo ba alam? Ang mga kabataang babae ngayon ay labis na nahuhumaling sa kanilang timbang. If you dare to say that she's gained weight, she'll fall out with you, natatawang sabi ng matanda. Sinulyapan niya si Sujin at bahagyang tumango na may ngiti para batiin si Sujin. Napansin niyo ni Tangning at mabilis na ipinakilala ang kanyang tiyuhin at tiya kay Sujin. Ayo! Ito si Sujin, nagtatrabaho siya sa kumpanya namin at dinala ko siya dito para ipakilala siya sa inyong dalawa. Sujin, ito ang aking tiyuhin, si Yeshoshi, CEO ng Stellar Skis, at ang aking tiyahin, si Suntong. Hello, MRCO. Hello, MRSCO. Mabilis na tumango si Sujin sa kanilang dalawa at magalang na binati sila. Nagtatrabaho ka sa kumpanya namin. Matagal na akong hindi nakakapunta sa opisina. Mukhang kailangan kong tumingin sa mga araw na ito, kung hindi wala akong ideya na nakakuha kami ng mga bago at guwapong binata. Nakangiti si Yeshoshi sa lahat ng oras at tila napakagaan. Sinabi ni Tangning, "Tito, tungkol kay Xiaoyun ganoon pa rin ba siya?" Ang Xiaoyun na ito ay malinaw na tinutukoy ang pinsan ni Tangning. Sa sandaling banggitin siya ni Tangning, nawala ang mga ngiti sa mukha ng lahat at may malungkot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Namumula ang mga mata ni Suntong habang tumango siya kay Tangning. Isa ka sa amin, kaya wala kaming itatago sa iyo. Si Xiaoyun ay naging mas kakaiba kamakailan lamang, at talagang natatakot ako na siya ay. May bisita tayo, paalala ni Yeshoshi sa kanyang asawa na nakakunot ang noo. Ngunit sa parehong oras, siya ay tumingin pareho sa kawalan ng kung ano ang gagawin. Medyo masama ang sitwasyon ni Xiaoyun at alam mo ang tungkol dito, dahil nandito ka, bakit hindi ka umakyat at kausapin siya? Mas maganda ang tugon niya sa'yo. Tumango si Tangning, pagkatapos ay nagsabi, "Tito, hindi ba't gusto mong humanap ng taong kaedad ni Xiaoyun na magbabantay sa kanya?" Sa tingin ko, bagay si Sujin. Magaling siyang makipaglaban at isa rin siyang tapat at maasahang tao. Ang mga tao sa kumpanya ay maaaring magbigay ng katiyakan para sa iyon. Ganoon ba? Sanay ka ba sa martial arts? Lumingon si Yeshoshi para mausisa si Sujin matapos marinig ang sinabi ni Tangning. Natutunan ko ang isa o dalawang bagay mula sa isa sa aking mga tiyuhin noong bata pa ako. Pero syempre, hindi pa nasanay si Sujin sa martial arts. Ang kanyang reflexes, lakas at bilis ay tumaas ng husto dahil lamang sa naubos niya ang elixir na iyon. Kung kailangan niyang labanan ang isang taong sinanay sa martial arts, malamang na masugatan siya. O, mukha siyang mabait at tapat at maasahan din siya. Hindi masama. Sabihin mo kung ano. Bakit hindi ka umakyat kasama si Tangning at kausapin muna ang anak kong iyon? Sasabihin ko lang na malayo kang kamag-anak ko, kaya mag-focus ka muna sa pakikipagkaibigan sa kanya. Pag-uusapan natin ang iba pa mamaya. Si Yeshoshi ay ang CEO ng isang malaking kumpanya,
kaya agad niyang sinimulan ang pag-delegate ng trabaho kay Sujin. Si Sujin ay hindi naabala sa tono ni Shoshi. Tumango siya at dinala siya ni Tangning sa itaas. Nang makaakyat na sila, nag-aalalang sinabi ni Suntong sa kanyang asawa, sa tingin mo ba gagana yon? Paano kung wala siyang gana? Anong kinakatakutan mo? Alam mo kung ano ang kaya ng anak natin. Kahit nasubukan niya ang isang bagay na nakakatawa, maaaring siya ang masusugatan. At saka, sa tingin mo ba kahit sino lang ang makakagawa ng kahit anong gusto nila sa bahay ko? Nagtaas ng kilay si Yoshoshi, at nagpakawala ng kahanga-hangang hangin na tila siya ay ipinanganak. Ang orihinal na pamagat ay literal na nangangahulugang Barbie King Kong, isang termino na unang tumutukoy sa mga babaeng bodybuilder ng Russia na may matamis na tampok sa mukha na parang manika, ngunit mga kalamnan na maaaring pumatay. Oo, hindi na si Chad. Sinasabi ng orihinal na literal na binati ng mayordomo si Tangning bilang Miss Cousin Young Mistress Cousin. Saang henerasyon ka nabibilang, at ang mga relasyon sa pamilya ay napakalinaw na nabaybay lalo na para sa klase ng tagapaglingkod sa mga kulturang Chino, ngunit kakaiba ito sa Ingles. Ngunit sa ganoong paraan nalaman ni Sujin na sinadya ito ni Tangning nang sabihin niyang pamangkin siya ng CEO.